is about being a childlike faith, not a childish one. Alam niyo po, sa mga katatayan, madalas kapag ang mga matured yung asawa, madalas naririnig nga yung ang isip bata mo talaga. Sa mga tatay, masakit po yun. Yung sabihan tayo na parang itong isip bata. Kasi why? May edad na tayo, matanda na tayo, matured na tayo, but our thinking, sa tingin ng iba, we are childish. Di ba po? How much more being a Christian na tayo po'y makikita ng Panginoon, we are a childlike, we are the children of God, we are the sons of God, but we walk or parang lumalakad po tayo like a childish. Hello? Nung tayo po'y unbeliever, God knows that hindi natin alam yung mga bagay na makalangit. Yung tayo'y unbeliever, God knows na wala tayong kaalam-alam sa mga bagay na patungkol sa salita ng Diyos. Sinasabing mangmang tayo sa pagdating sa salita ng Diyos. Wala tayong kamuang-muang, wala tayong alam, but now we are a child of God, we are the children of God. Alam ng Diyos mga kapatid, at ang inaasahan ng Diyos, lalakad tayo as a childlike. Hello? Amen. That's why yun ang pag-uusapan natin, yung faith po natin mga kapatid. Makikita natin dito na kung saan in Book of Matthew, chapter 1, verse 6, many people think that greatness in life is measured by power, position, knowledge, or success. Sometimes, ganito ang tao. Basihan nila pag sinabing dakila ka, pag sinabing importante kang tao kapag ikaw ay may power, kapag may position ka, kapag successful ka, kapag mataas ang knowledge mo, diplomatiko ka, professional ka. Hello? Yun ang basihan ng mundo. Kaya yung the disciple, ito yung time, ang mga disipulo ng Panginoong Kristo, nagtanong sa Panginoon, ang tanong nila, who is the greatest in the kingdom of heaven? They think about position, they think about the ranking, they think about knowledge or success or power. Now, they were expecting an answer about rank, importance, but Jesus gave them a surprising response. Yung iniisip nila na baka ang isipin na baka sabihin ng Panginoon ang pinakatakila sa langit ay yung mga pastor, ay yung mga leader, yung mga malaking ang member, maraming malaking church, maraming miyembro. Iniisip nila baka pwede yun ang sagot ng Panginoon. But na-surprise sila sa response ng Panginoon. Instead of pointing to a strong leader or a religious expert, He called a little child and placed the child in their midst. Tumawag ang Panginoon, hindi niya literal na on the spot sinagot, but naglagay siya ng illustration. At tinawag po niya ang bata at nilagay sa kalagitnaan nila. At ang sabi niya, dahil ang isang bata, ang makikita natin dito, dahil ang isang bata ay hindi naghahangad ng posisyon. Why, bakit bata ang ini-example ng Panginoon patungkol sa pinakatakila sa kaharian ng langit? Why? Dahil ang isang bata, mga kapatid, ay hindi naghahangad ng posisyon. Ang isang bata hindi nag-aangad ng rango o importansya. Ang mahalaga sa kanila, kung ano lang ang meron nila at ano lang dinidesire nila, yun lang ang meron sila. Yun lang ang bagay na okay na sila. Amen? Alokan mo lang ng lollipop, okay na ang bata eh. Alokan mo ng professional ang bata, alokan mo ng rango ang isang bata, position ang isang bata. Hindi niya para after siya doon. Ganun ang iniisip ng isang bata. They need a simple life and desire comfort, care, then pagmamahal, ipoprovide yung gusto nila. Yun lang ang bata. Yun ang mindset ng isang bata. Then Jesus then declared that unless a person becomes like a child, he cannot even enter the kingdom of heaven. Sabi na Panginoon, hanggang hindi ka maging gaya ng isang bata, hindi kailanman ikaw makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya makikita natin mga kapatid, kaya sila dakila sa kaharian ng langit. Dahil ang Panginoon ay hindi naghahangad ng mataas na posisyon o rango o maging kilalang tao sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo gaya ng tao. Amen? Sapagkat ang tao ay tumitingin sa nakikita ng mata, pero ang Diyos tumitingin sa nilalaman ng puso. Yung posisyon, yung rango, yung diploma, yung professional mo, yung profession natin natapos, yung mga successful things na natapos natin, mga achievement, yan po'y part naman ng mundo. At nasa panlabas lang po yan. Amen? Pero ang Diyos mga kapatid, chinecheck niya yung puso natin. Sabi nga sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, for the Lord seeth not as man seeth. For
For the man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. I-check natin lagi ang ating puso. Hindi ko sinasabi masama ang provision. Hindi sinasabi dito na masama ang power, masama ang knowledge, masama ang successful life. Hindi po masama yun. Kaya lang kung ang puso natin ay nandun lamang sa mga material things, wala sa Panginoon, wala ang tiwala sa Diyos, yun ang mahirap. Amen. Kasi po tandaan po natin, bihira sa tao ang may power, may profession, may natapos, may narating, may achievement. Bihira sa tao na pagpakumbaba pag ganun ang tao. Kasi bakit? Nandun na naka-depend ang kanilang tiwala sa sarili, hindi tiwala sa Diyos. Amen. No, through this teaching, mga kapatid, Jesus revealed an important truth. In God's kingdom, greatness is not about how high we are, but how humble our hearts. Amen? Hindi namin ng Diyos yung maging dakila ka sa mundo. Ang importante sa kakarian ng Diyos, mga kapatid, kung paano ka naging mapagpakumbabang puso sa harapan ng Panginoon. Children represent the kind of faith that God desires. Simple, trusting, and then humble. Yung makikita mo sa isang bata, pag nagagalit, saglitan lang. Pag nag-aaway, saglitan lang. Maya-maya, pati na. Pagdating sa mga posisyon, wala sa kaisipan ng bata. Kung ano yung pangangailangan niya, inaasa sa magulang, nakadepende sa magulang, hindi nagtitiwala sa kakayahan nila. Amen? Yan ang bata. That's why maraming mga tao, kapatid, na hindi nagiging childlike, mas gustong magtiwala sa sarili nating nagagawa. Today, we'll learn why Jesus said that those who are like children are the greatest in the kingdom of heaven, and what it truly means to have a childlike faith, not a childish one. Pag-usapan po natin, mga kapatid, dahil madalas sa mga tao may ganitong bagay, minsan, malaki ang tiwala sa sarili, nawawala ang tiwala sa Diyos. Amen? Akala kasi natin na ang kasalanan ay noon, mga kasalanan noon, yung murder, kasalanan yun. Yung pagnanakaw, kasalanan po yun. At yung mambabae, kasalanan po yun. Adultery, mga bisyo, kasalanan po yun. Sa panahon natin ngayon, ang hindi napapansin natin isang kasalanan, yung pagiging untrusted o hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon is one of the things na pwedeng maging kasalanan bilang sa Kristiyano. Why? Mas malaki na tiwala natin sa sarili. Nawawala na ng parte ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Now, ang bata, kasi madalas ang bata madaling makinig, madaling sumunod, madaling magtiwala, at umaasa sa kakayahan ng magulang, at ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Yun ang gusto ng Diyos, yung lagi tayo dumidepende sa Kanya. Hindi yung kapag nahirapan ka lang, tsaka ka lang mananalangin sa Diyos. Hindi yung nahirapan ka lang ng sobra, tsaka mo lang tatawagin ng Diyos. Amen? Amen. Alam niyo po ba na laging gumagawa ang Diyos sa panahon na kailangan mo siya o hindi mo siya kailangan sapagkat hindi mo pa ipinapanalangin, ano na ng Diyos? Ang kailangan mo nga lang, lagi mo siyang bibigyan ng parte sa buhay mo. Kagaya ng mga bombero. Ang mga bombero nandiyan lang sa mga barangay. Ang nasa bansa, nasa mga bayan. Ang mga pulis, nandiyan lang yung presinto nila. Nasa mga barangay, nasa mga bayan. Pero hindi sila para tumulong kung hindi ka tatawag. Hello? Hindi yan sila para rumisponde kung hindi ka naman nangihingi ng responde. So, ganun ang Panginoon, mga kapatid, they know what happens sa buhay po natin. Alam ng Diyos ang kalagayan natin. Ang kailangan mo nang alam. Alam ng Diyos ang kaya niyang gawin sa iyo. Ang kailangan mo gawin, dapat alam mo yung kaya mong gawin sa Diyos. Alam mo na lalagyan mo ng parte ng Diyos sa buhay mo. Amen? Childlike faith. Trust God completely. Yung pananampalataya ng isang bata ay magtitiwala siya completely. Walang halong biro, walang pag-aalinlangan, walang kahit question. Yun ang tiwala ng isang bata. Sabihan mo nga lang, halika anak, punta, pasok ka sa bahay. Halika anak, bili tayo. Halika anak, ganito gawin mo. Huwag ka dyan na kasi huwag ka nang maglalaro paggabi kasi may mga ano dyan, may mga mumu. Tinatakot, ang bilis magtiwala ng bata. A childish faith questions him constantly. Ang pananampalataya ng isang childish one, maraming tanong. Bakit Panginoon? Bakit ako Panginoon? Bakit kailangan ko gawin Panginoon? Mas marami pang tanong kaysa mag-response. Amen? Marami pong ganun tao, mga kapatid, sa Panginoon. Jesus did not call us to be
matured in faith, but to be humble, trusting, and dependent like a child. Yun ang gusto ng Panginoon po sa atin. Amen. Ang Panginoong Isus ay laging nagtuturo sa atin na maging matured sa pananampalataya at mamuhay na lumalakad as a child of God, not a childish in the sight of God. Ulitin ko po, ang nais ng Panginoon ay lumalakad tayo as a child of God, not a childish in the sight of God. Amen. Kaya nga tayo may salita ng Diyos. Why? Ang salita ng Diyos is ito yung source para maging mature ka. Ito yung source para lumalago ka. Ito yung source para magkaroon ka ng kaalaman. Ito yung source para tumibay ka sa pananampalataya. But without the Bible, hindi mo kaya lumago mag-isa. Amen? So kailangan ang taong child of God laging nakikinig sa love letter ng Panginoon. Laging binubuksan ang love letter ng Panginoon. Yung nagbabasa ka na gusto mong matuto, hindi yung nagbabasa ka lang para masabi mong nag-devotion tayo. Amen? Yung gusto mong lumago. In Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Hanggang hindi ka magtitiwala sa Diyos ng buo. 3/4 lang, yung 1/4 sa sarili mo, hindi ka fully trusted sa Panginoon. Hindi ka nagtitiwala ng buo sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, magtiwala tayo with all thine heart. Amen. Yun ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Sapagat gusto ng Diyos na matuto kang magtiwala sa Kanya, hindi sa kakayahan ng sarili mo. Gusto ng Diyos na matuto tayo umasa sa Kanya, hindi sa paraan na ginagawa mo. Amen. Dahil kapag nasanay kang magtiwala at umasa sa sarili mo, magiging walang halaga ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya minsan, hindi tayo nagre-response. So, why we need to walk being a childlike faith than being a childish one? Number one, bakit kailangan mga kapatid na tayo lalakad as a childlike faith? Bakit kailangan mamuhay na kagaya ng pananampalataya ng isang bata than being a childish one? Number one, sabi po dito, number one, being a childlike faith, isa sa bagay na pwede natin matutunan mga kapatid is childlike faith, trust completely, not independently. Ito yung pananampalataya ng isang bata, completely magtiwala, buo pag magtiwala, perfecto kapag magtiwala, diretsyo, walang anumang katanungan, not independently, walang kahit anong pagtitiwala sa sariling kakayanan. Amen? Sabi ko dito in Matthew chapter 18, verse 3, and said, Brother, I say unto you, except you be converted and become as little children, you shall not enter the kingdom of heaven. A childlike faith means depending on God the way a child depends on a parent. Ang pananampalataya ng isang bata na gusto ng Panginoon sa atin, yung gaya ng pananampalataya mo nung ikaw ay bata na nagtitiwala sa magulang mo. Nakaranas mo ba kayo ginahagis-hagis mo kayo ng tatay nyo, lalo galing siya sa work, isang late mo pa, hinahagis ka, binibitawan ka sa aking papawid, tapos sinasalo ka, di ba tuwa yung bata? Bakit natutuwa tayo na maliit na hinahagis ka? Alam mo kasi na hindi ka mahuhulog sapagkat sasaluin ka ng tatay mo. Alam nga mga bata kung bakit sila maliit pa lamang ay puro na lang laro ang iniisip nila sapagkat hindi sila mag-iisip ng bayarin ng kuryente, hindi sila mag-iisip ng mga pangangailangan sa bahay. Why? May magulang sila na inaasahan nila sa mga bagay na yon. Ang tao ngayon, nung lumaki na, nawawala na po ang tiwala. Kagaya ng isang Kristiyano, minsan, sa halip na magtiwala ka sa Diyos, sa halip na i-focus mo ang sarili mo sa Diyos, maging dependent ka sa Diyos, naging independent sa Panginoon at naging dependent sa sarili. Amen? The more na marami kang na-achieve, the more na marami ka nang naging buhay, naging karanasan sa mundo ito, marami ka nang natatanggap na successful things, marami ka nang natanggap ng mga achievement things, sometimes nawawala ng tiwala sa Diyos. Minsan, tiwala ka na sa sarili mo. Amen? Ang childlike ganito, laging umaasa sa kakayahan ng magulang. Mabilis magtiwala kahit hindi naintindihan ng lahat. At marunong humingi ng tulong at hindi nagtitiwala sa sarili. Yun ang isang ugali ng isang childlike, mga kapatid. But the childish, ito yung ugali. Ang paniniwalang, kaya ko ito mag-isa, ayaw umasa sa Diyos. Kaya ko to. Sige, kaya ko pa naman eh. Kailan ang childish? Pinipilit gawin, so kahit hindi na kaya, pinipilit buhatin na mabibigat, kahit alam niya
kakayanin, tsaka na magtitiwala kapag nakita ng mali siya at hindi niya pala kaya yung isang bagay. Amen? Sa pamilya natin, marami pong mga tao na pinipilit gawin ng isang bagay kahit alam niyang hindi niya kakayanin. Amen? Pero sa magiging Kristiyano, mga kapatid, magiging lalago ka kapag ang tiwala mo hindi sa sarili mo. Sa pamilya natin, bilang isang tao, tuwa ang magulang kapag alam niya marunong ka nang tumayo sa sarili mo mga paa. Amen? Tuwa ang magulang kapag alam niya, uy, marunong na maghanap buhay yung anak ko. Nagiging proud sila kapag marami kang na-achieve at marunong ka nang magtiwala sa kakayahan mo, hindi na sumasandal sa kanila. Pero sa Panginoon, mga kapatid, mas tuwang-tuwa ang Diyos kapag sa Kanya ka nagtitiwala. Amen? Faith grows not when we depend on ourselves, but we depend on God. Ang pananampalataya, lumalago ito, hindi dahil nagtitiwala ka sa sarili mo, kundi nagtitiwala ka sa kakayahan ng Diyos na pwedeng gawin sa buhay mo. Sabi nga, Proverbs chapter 3, verse 6, in all their ways, acknowledge Him, and He shall direct their paths. Paano itadirect ng Diyos yung path mo kung wala kang tiwala sa kakayahan ng Diyos? Amen? Walang aktor na magaling kung walang direktor na gagay. Hello? Walang estudyante magiging professor kung hindi siya nakinig nung hindi siya nakinig sa professor nung estudyante pa siya. Amen? Sapagat lahat po ng mga nagiging successful, lahat ng mga nagiging, sabihin natin maging successful person, may mga taong pinapakinggan, may mga taong sinusundan, may mga taong nagagay. Amen? So, ganoon din po sa paglilingkod, mga kapatid. We depend on God, not ourselves. Amen po? At childlike faith, ang pananampalataya na gusto ng Diyos, yung buong magtiwala tayo sa Diyos. Kailangan makikita po sa ating mga kapatid, tanggalin mo lahat ng tiwala mo sa sarili mo. Sometimes, ganito ang tao, pinapalaki yung pakpak para makalipad mag-isa. Pinaparami yung achievement para magkaroon ng pakpak na kaya niyang lumipad sa sarili niyang mga pakpak. Pero ang Diyos, mga kapatid, minsan, kailangan niyang tanggalin at bunutin kunti ng pauti yung pakpak mo para maranasan mong lumipad na magtitiwala sa Diyos, hindi sa sarili mong nagagawa, hindi sa kakayahan na meron ka. Amen? Kaya ang Diyos, mga kapatid, hindi ibig sabihin na kapag binubunutan ka, tinatanggalan ka, ay ibig sabihin, ayaw niyang lumago ka. Ayaw niya na ikaw ay magpatuloy. Nais ang Panginoon, mga kapatid, na magagawa natin magpatuloy even na walang-wala tayo pero kaya natin magtiwala sa Diyos. Why? Hindi porket Kristiyano na tayo, nagsisimba ka, faithful ka maglingkod sa Panginoon. Hindi ko sinasabi, hindi ka na pwedeng mamatayan. Hindi pwedeng, hindi ka na magkakasakit. Hello? Hindi pwedeng, hindi ka na matatanggal sa trabaho. Hindi pwedeng, hindi mag-fail yung negosyo mo. Pero sometimes, kahit faithful ka sa Panginoon, nangyayari yung mga problema na yan. Why? Dahil ang gusto ng Diyos, tanggalin yung mga sinasandalan mo at ang tiwala mo sa Kanya. Nais pong iparating ng Panginoon po sa atin. Amen? In Matthew chapter 18, verse 4, makikita pa natin, mga kapatid, na ang sabi ng Bible, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same greatest in the kingdom of heaven. And number 2, mga kapatid, being a childlike faith is a humble, not a proud. Ang isang bata, pag alam niya may mga malalaki, wala kang makitang magmamayabang sa mga malalaki. Di ba? Nakakita siya ng kuya niya. Nakakita siya na mas matatanda sa kanya. Hindi para magyabang ang isang bata. Why? Tinitingnan niya maliit ang sarili niya. Amen? Tinitingnan niya na wala siya kahit ano. Now, makikita natin, mga kapatid, that the childlike faith shows humility is recognizing our dependence on God rather than boasting in our own abilities. Nagtitiwala ko sa Diyos, sumasanda sa Diyos, hindi pwedeng magyabang sa Diyos. Ang isang childlike faith. Amen? At ang tiwala mo, mga kapatid, yung kakayanan mo, walang-wala yan sa gustong ipakita ng Diyos. Those who approach God with a humble heart are considered great in His kingdom. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit po tayo walang-wala, kahit po tayo walang ability, kahit po tayo walang galing, kahit po tayo ay sinasabi ng nasa row 4 ng school, tayo yung laging hindi napapansin sa school, dahil tayo yung walang kahit ano kakayahang maging makisabayan sa iba. Pero sa Panginoon, mga kapatid, hindi naman niya titingnan yung galing mo eh. Ang titingnan niya kung paano ka naging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen. Minsan yan, may nakikita po ako, walang ability, pero nung
na doble. Yung dating ganito lang yung kakayahan na doble. Amen? Sapagkat ang Panginoon magaling na trainer. Magaling na trainer ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung kailangan mo lang na magbigay ng panahon sa Panginoon at magpakumbaba sa kakayahan ng Panginoon, doon mo ma-acknowledge na marami kang pwedeng makuha sa Panginoon. True greatness comes from humility, not pride. Ang totoong dakila o kadakilaan, mga kapatid, ang totoong dakila ay nagmumula sa pagpapakumbaba at hindi po sa pagiging pride. Amen? Kaya minsan, ingat po tayo sa talent. Sometimes ang talent, nagiging pride po yan ng marami. Yung talino, nagiging pride po yan ng marami. Amen? Ang childlike ganito. Childlike, kahit anong meron siya, kahit sabihin mo lahat ng bagay nasa kanya na, marunong magpakumbaba, hindi naghahangad ng posisyon, handang natuturuan, kahit handang itama, handang ituwid, okay lang sa kanya. Yun ang isang childlike. Yung kahit may alam ka na, pero pwede ka pang magpaturo. Amen? Ang childish, gustong laging siya yung priority. Ayaw magpagsabihan, sensitive sa mga correction. That's why hindi tumatanggap ng advice ng iba. At ayaw po ng Panginoon po na gano'n yung attitude natin, mga kapatid. Amen? Kaya madalas po, ang isang tao hindi lumalago, yung hindi tumatanggap ng turo. Hello? True greatness in God's eyes comes from a humble heart, not pride. Ang totoong dakila sa paningin ng Panginoon ay nagmumula sa mapagpakumbabang puso. Madali lang naman requirements ng Diyos. Hindi magaling, hindi matalino, hindi maraming talent, at ang gusto lang ng Diyos, mapagpakumbabang puso. Hello? Pakisabi sa katabi mo, maging humble heart. Ayan. Bakit po? In 1 Samuel chapter 16 verse 7, makikita natin na sabi ko dito, Lord, seeth not as man seeth, for a man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Kailangan sa Panginoon, requirement siya puso. May puso po ba tayo? Once na may puso ka, pwede tayo gamitin ng Diyos. Once na may puso ka, pwedeng malugod ang Diyos sa buhay mo. Kung may malinis kang puso at mapagpakumbabang puso sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi pride, hindi posisyon o sariling galing ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang kababaang loob. Amen? The more na maraming inilalagay na talent sa iyo, the more na dumadami ang talino mo, the more na dumadami ang achievement mo, so dapat ang isang childlike, the more na tumataas ang achievement sa buhay, lalong bumababa ang puso sa Panginoon. Amen? Kasi ang taong childish, binigyan mo ng isang galing, pinagmamalaki. Binigyan mo ng maraming talino, pinagmamalaki. Amen? Hindi nauunawaan na ang gusto ng Panginoon sa ating mga kapatid, the more na magpapakumbaba tayo, ay itataas tayo ng Diyos. Pero kung tayo naging mataas, alam natin na darating ang araw, babagsak tayo ng Panginoon. Amen? Now, in number 3, now, childlike faith values purity, not immunity to sin. Ang isang pananampalataya ng isang bata, pinapahalagahan yung kabanalan, yung pagiging malinis, at hindi po ito nananatili sa kasalanan. There are some Christian, mga kapatid, na na-save na bago na ang buhay, naglilingkod siya sa Panginoon, even nasa ministry na ng Panginoon, pero natutuwa pa rin gawin ang kasalanan. Namumuhay pa rin tayo sa pagkakasala, at ang Panginoon po, nais ng Panginoon na hindi po tayo maging offender ng maraming believers. Hindi po dapat tayo maging discouragement ng maraming believers. Why? Hindi nakaka-encourage kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Amen? Kung ikaw ay may ginagay, kung ikaw ay may nililid, so ikaw ay namumuhay sa kasalanan, hindi mo kayang ilid ang marami sa liwanag. Amen? Sabi ng Bible, hindi mo kaya ang isang bulag, hindi pwede mag-akin ng isang bulag. Kailangan makita natin ang pananampalataya natin na malinis at totoo sa harapan ng Panginoon at walang pagkukunwari. Amen? Ang bata, pag nagtiwala, walang pagkunwari. Pag sinabi niya natatakot siya, takot talaga yan. Pag sinabi niya may tiwala sa sayo, may tiwala talaga yan sa iyo. Amen? Sa tao ganito, may tiwala ko sa iyo, pero tingnan ko muna. May basihan eh. Meron tayong level na pwede pa akong magtiwala dito. Mas magaling pa ako dito, ba't ako nagtitiwala? Hello? This verse warns strongly against leading believers. Ito yung sabi sa Matthew chapter 8,
18 verses po, na nagpapakita ng sabi ko, sino yung makakapag-offend one of these little ones which believes in me, and it were better for him that a milestone were hung about his neck. Ibig sabihin po, para sinasabi ng Panginoon na sana hindi na lang ipinanganak ka. Kapag nagiging discouragement tayo ng maraming mga walang umuwang sa mundo, mga inosenteng tao, mga batang Kristiyano, at nagiging offender tayo sa kanila, ay merong kalakip na consequence as being believers ng Panginoon. This verse warns strongly against leading believers, especially those with childlike faith, into sin or causing them to stumble. Sometimes, sa pagiging isang Kristiyanong matagal, minsan binabasehan natin na pag matagal ka na, madami ka na alam, pag matagal ka na, mature ka na, pag matagal ka na, lumalago ka na. Pag may mga bago, minsan kinokompetent mo ang sarili mo sa kanila. At minsan, hindi tayo nagiging leader sa kanila. Nagiging katunggali tayo sa kanila. Amen? Kailangan makita po sa ating mga kapatid, ang being a childlike faith, kayang i-lead ang maraming tao, kayang i-guide, kayang i-encourage, even na sila mga bago, hindi para makipagkompetensya tayo, hindi para i-offend natin sila. Amen? God values the innocent and humble hearts of His children, and harming them spiritually carries serious consequence. Tandaan natin mga kapatid, may kaakibat na consequence kapag tayo po ay nagiging discouragement ng marami. Sabihin ni mga bagong Kristiyano, the only one thing you must need to do, mga kapatid, is magpatibay ka, magpalago ka para mailid mo, di ba? Amen? Magiging modelo tayo para sa kanila. At like ganito, may takot sa Diyos, bukas ang puso sa kabanalan, marunong magsisi at magbago. Sapagkat ang totoong gustong mabago ang buhay, ang totoong anak ng Diyos, sinisikap na magiging mabuti sa harapan ng tatay. Amen? Hello? Amen. Kung ako ay magiging anak ng ating pastor, pipilitin ko na aking ginagawa maganda sa kanyang paningin. Why? Sapagkat gusto ko maging anak niya, gusto kong matanggap niya, at matanggap niya ako anak. Amen? Makilala niya anak niya ako at hindi niya ako ikakahiya. So, ganun po tayo sa Panginoon kapag pinipilit mo ang sarili mo maging anak ng Diyos. Sinisikap mo ang sarili mong tawagin ka anak ng Diyos. Sisikapin mong magbago sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos para sa mga makasalanan lamang, kundi Diyos din po siya sa isang makasalanan na pwedeng magbago. Amen? Ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hindi para mamuhay sa kasalanan. Ano bang essence na ipako siya sa krus kung mananatili lang tayo sa kasalanan? Amen? Ang totoong anak, nagbabago. Ang totoong anak, may iniiwanan. Ang totoong anak, sinisikap maging mabuti at maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang childish, kahit nasa Panginoon na, naglalaro pa rin sa kasalanan. Sometimes, maraming gawain, marami ang panawagan ng Diyos isang mga workers, but ang isang childish, walang desire para sa gawain ng Diyos. Ang isang childish Christian, walang panahon sa gawain ng Diyos. Ang gusto lang ay magsimba, pero walang panahon para magpagamit ng buhay sa Panginoon. Amen? Walang accountability. Hindi iniisip na yung aking ginagawa na kasalanan, may consequence to. Pero pilit pa rin ipinagpapatuloy. That's a childish thinking po, mga kapatid. Amen? Kasi alam mo naman kahit na ikaw sa mga kapatid mo, kahit na ikaw sa mga ibang tao, pag alam mo may kasalanan, may kakibat na may kakibat na consequence. Amen? May kapalit. Pero tayo mga kapatid, pag being a childish, alam natin mali, pero pilit pa rin natin ginagawa. Hello? Kaya nga sa Bible, nagkakasala ang tao kapag wala kang gawin. Why? Alam mo tama, at hindi mo ginawa, kasalanan. At alam mo mali, pero ginawa mo, kasalanan. So, mag-ingat tayo sa ating mga paggagawa ng desisyon at action. Why? Sa paningin ng Panginoon, ang kasalanan ay kasalanan. Amen? At may kaakibat po ito, kapalit ng kaparusahan. Leading others away from God brings serious consequences. Amen? Kapag naging leader ka, ano mang gawin mo o ano ayaw mo sa gusto, magiging leader ka. Kung hindi ka magiging leader sa liwanag, magiging leader ka sa pagkakatisod ng marami.
Amen. Kung hindi ka magiging leader na gagamitin ng Diyos, magiging leader ka na gagamitin ng diablo. Pili po tayo saan tayo pwede maging leader. Amen. Pili po tayo saan tayo pwede magpagamit. According to James chapter 3, verse 1, sabi po sa James chapter 3, "My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation." Huwag po tayo maging bahagi para i-lead ang iba sa hindi magandang bagay. Maging leader po tayo, maging guide po tayo sa marami para hindi po sila mapahamak. Amen? Kaya the way we talk, the way we act, the way we live as being a Christian, tinitingnan tayo, sinusundan tayo, binabasehan tayo. Sometimes nagiging idol ka ng iba, sometimes nagiging modelo ka ng iba, and that's the point is, kung magiging modelo ka ng iba, anong klaseng modelo ka? Amen? Anong klaseng guide ka? Amen? Those who teach or lead others spiritually have a greater responsibility before God. Ang mga naglilid sa Panginoon, lalo-lalo na dun sa mga spiritually life ng isang Kristiyano, may great responsibility sa Panginoon and will be judged more strictly if they lead people astray. Mayroon pong kapalit na kaparusahan kapag nalilid natin sila sa hindi maganda. Amen? Now, ang being a child like ay gusto ng Panginoon, being dependent sa Panginoon, being humble sa Panginoon, at higit sa lahat mga kapatid, being a childlike faith is nagbavalue ng mga bagay na natatanggap niya mula sa Diyos. So, being a Christian mga kapatid, God is not impressed by how mature we sound, but by how humble, trusting, and pure our faith sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi siya na-impress kung anumang successful achievement, profession, o nagiging mature ka sa mundo ito. Pero ang nai-impress ang Panginoon kung humble tayo, nagtitiwala tayo, at malinis tayo, at yung ating pananampalataya ay totoo sa paningin ng Diyos. Amen? Be a childlike faith and not a childish one. The question na gustong iiwan po natin mga kapatid sa bawat isa, kung nais ng Panginoon na maging childlike faith, anong buhay kaya ang ipamuhay po natin? Anong bagay kaya ang gawin po natin? Anong modelo kaya ang dapat makita po sa atin bilang isang Kristiyano? Anong pamumuhay ang ipapamuhay mo? Mananatili ba tayo sa pagiging childish? O magpapatuloy tayo being a childlike in the sight of God? Tayo pinanalangin. Tingin ng Diyos sa mga mapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa inyong mga salita. Thank you for your message at sa encouragement na ipinagkaliwala niyo po sa amin. To remind us mga sa aming Panginoon na kung saan o Diyos, makita po sa amin na lumakad kami as a childlike faith, not a childish one. At ang nais niyo po sa amin, Panginoon, ay makita ang pagiging isang gaya ng isang batang pananampalataya, hindi maging gaya ng isang childish Panginoon. And I pray, O God, sa aming mga sa aming